Nagsasagawa po ngayon ng press conference si Vice President Sara Duterte. Sinasagot niya ang iba't ibang issue. Kabilang po dyan ang tungkol sa napabalita noon na pagtakbo niya bilang presidente. Ayon kay Vice President Duterte, hindi siya sinabihan ng kanyang tatay na si dating President Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Pangulo. May ipapakita rin daw siyang ebidensya kaugnay nito. Desisyon din daw niya ang hindi pagtakbo bilang presidente noong eleksyon 2022. Tumanggi naman siyang talakayin sa press conference ang tungkol sa pagdinig ng Kamara sa OBP funds at geopolitics. Kasunod ng ilang linggong sunod-sunod na oil price hike kabilang pang big time nitong Martes, pepreno na muna yan sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading, hanggang mahigit piso ang posibleng bawas presyo. Sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 50 centavos hanggang 75 centavos kada litro ang nakikitang tapya sa presyo ng gasolina. Piso hanggang 1 peso and 15 centavos naman para sa diesel, habang 90 centavos hanggang piso kada litro sa kerosene. Pwede pa po yung magbago sa pagtatapos ng trading ngayong Biyernes. Ayon sa Energy Department, dahil yan sa pagbawas ng tensyon sa Middle East, nakikitang pagdami ng supply ng krudo sa pagpasok ng 2025 at pagbagal ng paglaki ng demand sa langis. Mga kapuso, isa pong low-pressure area sa Pacific Ocean ang binabantayan ng Pag-asa. Huliyang namataan 1,885 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Mababa rin po ang posibilidad na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Dahil may umiiral na intertropical convergence zone sa bansa, asahan pa rin po ang pamumuo ng iba pang potensyal na bagyo, kaya manatili pong nakatutok sa mga weather update. Sa ngayon, nakakaapekto po ang ITZZ sa Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, sa mga susunod na oras hanggang sa darating na weekend, ay may tsansa ng ulan sa maraming bahagi ng bansa, lalo sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa bandang hapon o gabi. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang panig ng Metro Manila ngayong pong araw hanggang sa linggo, partikular sa bandang hapon at gabi. Dahil daw sa alitan sa droga, isang lalaki ang napatay ng kanyang umanong kumpare sa Maynila. Ang akusadong naaresto sa Bulacan umamin sa pulisya, pero iba ang sinabi ng nakausap ng media. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Aakalain mong nagkekwentuhan lang ang tatlong lalaking ito na nakuha na ng video sa bahagi ng Bagong Baryo sa Pandi, Bulacan. Ang dalawa pala sa kanila, mga undercover na pulis at huhulihin nila ang lalaking nakasombrero. Isinilbi nila ang warrant of arrest sa lalaki na nangunguna raw sa most wanted person list ng Manila Police District para sa kasong murder. Ayon sa pulisya, kumpare pa mismo ng akusado ang pinatay umano niya noong Setyembre ng nakaraang taon sa bahagi ng Parola Compound. Base doon sa account ng anak ng biktima, meron na itong matagal na alitan at yun ang nagtulak dito sa ating accused para barilin niya itong ating biktima. Ayon sa kaanak ng biktima, droga ang nakikita nilang dahilan ng krimen. Nangyari ang krimen sa Gate 54 kung saan naglalaro ng barahan noon ng biktima. Nakakuha raw ng tiyempo ang akusado at malapit ang binaril sa ulo ang kanyang kumpare habang nakatalikod. Agad namang tumakas ang lalaki at nagtago sa Bulacan kung saan siya namasukan bilang construction worker. Base sa salaysay na akusado sa mga pulis, aminado at nagsisisi siya sa kanyang nagawa. Malit na bagay lang po dito namin na pagsuluan. Tapos binaril mo na siya? Apo. Pero nang makapanayam ng media, itinanggi na niya na ginawa niya ang krimen. Hindi po totoo yun. Pero bakit may baril ka? Wala pong baril. Iginiit din niya na nasa Bulacan na siya noong araw na nangyari ang pamamaril. Ayon sa pulisya, matibay ang ebidensya nila laban sa akusado. Napag-alaman naman na dati nang nakulong ang akusado dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Sa ngayon ay nasa kustodiya siya ng Moriones Police Station habang hinihintay ang commitment order ng korte. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Binuksan muli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang PUV consolidation para po sa mga tsuper at operator na hindi pa rin miyembro ng kooperatiba. Hanggang November 29 po pwedeng magpa-consolidate. Ayon sa LTFRB, pwedeng sumali ang mga tsuper at operator sa mga kooperatiba pero hindi na po pwedeng bumuo ng bagong cooperative. Maliban na lamang sa mga ruta na wala pang nakatayong kooperatiba. Sabi rin ng LTFRB, makatatanggap ng fuel subsidy ang mga magpapakonsolidate. Depende po sa minamanehong PUV ang halaga ng subsidy. Ang pagpapakonsolidate ay bahagi ng Public Transport Modernization Program na dating tinawag na PUV Modernization Program. Mga kapuso, napalook up ang marami kagabi sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa supermoon. Sa Lawag, Ilocos Norte, nagmistulang spotlight ng mga bahay ang napakaliwanag na buwan. Nasaksihan din yan sa Samal, Bataan. Namangha rin sa supermoon ng mga turista na nag-i-enjoy sa isla ng Boracay. Dahil naman sa makapal na ulap, saglit lang daw yung nasilayan sa Bontoc Mountain Province. Nasilayan din sa ibang bansa ang pangatlong supermoon ngayong 2024. Nagdagdag yan sa liwanag ng sikat na Victoria Harbor sa Hong Kong at sa Munich, Germany. Nasasaksihan ng supermoon kapag kasabay ng full moon ang mga sandaling ang ating buwan ay nasa pinakamalapit na posisyon nito sa orbit ng mundo. Dahil dyan, kumpara sa karaniwang full moon, mas maliwanag at mas malaki o mas malapit tingnan ang supermoon. Arestado ang isang guro sa Talugtog, Nueva Ecija matapos umanong halayin ang kanyang estudyante. Sa Pagbilao, Quezon naman, huli cam ang pagtangay ng isang lalaki sa piso Wi-Fi box. Ang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nakatayo ang lalaking iyan sa tabi ng isang piso Wi-Fi box sa Pagbilao, Quezon. Maya-maya, biglang nalaglag mula sa pinaglalagyan ng box at kinuha ng lalaki. Itinakbo niya yon sa kasama niyang nasa tricycle at saka sumakay sa likod ng sasakyan. Ayon sa mga otoridad, tinatayang 3,000 pesos ang laman ng piso Wi-Fi box na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Inaalam ng pagkakakilanlan ng mga nagnakaw. Sa Talugtog, Nueva Ecija, arestado ang isang guro na nanggahasa umano sa kanyang estudyante. Ayon sa salaysay ng magulang ng estudyante, dumalo ang kanilang anak sa isang school activity. Matapos nito, pinauwi na ng guro ang ibang estudyante at pinaiwan ng biktima dahil may kailangan umanong ayusin sa kanyang grado. Matapos umanong patayin ng guro ang koneksyon ng CCTV nang maiwan sila sa silid-aralan, doon na raw nangyari ang panghahalay. Binantaan pa raw ng guro ang estudyante, sakaling magsumbong sa kanyang magulang ay ibabagsak siya nito. Hindi na po niya nakuhang mag-react ng dahil sa kadahilanan na nanigas ang kanyang katawan dahil sa takot. Kinabukasan, sinabi rin ng biktima sa kanyang mga magulang ang ginawa ng suspect na nasa kustodiya na ng pulisya. Ang ating suspect po ngayon ay detain po dito sa atin sa Talugtog Municipal Police Station at haharapin po niya yung Republic Act 11648 po o yung tinatawag na statutory rape. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang suspect maging ang mga magulang ng biktima. Pansamantalang ipinagbawal ang paggamit ng isang barangay basketball court sa Mangaldan, Pangasinan. Nabisto kasi ng mga barangay official doon na may nangyayaring pustahan sa laro. Ang pusta, umaabot daw sa 20,000 pesos. Dahil hindi namin kilala yung ibang baryo, ibang bayan, kaya mamaya pag may gulo, hindi namin kontrolado. Sabi ko, bawal dito yan. Sinong nagsabi sa inyo yan? Tinanong ko sila, tapos hindi sila umimik. Patapusin nyo yan, uwi na kayo. Matapos ang isang linggo, ipinagamit na rin uli ang basketball court. Pero hindi raw sila mag-aatubili na i-report sa pulisya kung may mahuhuling magpupustahan uli. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 linggo naman bago mag-undas, hirap pa rin mapuntahan ang ilang sementeryo dito sa Dagupan City, gaya na lamang sa Bunuan Bukig Public Cemetery. Tinubuan na kasi ng makakapal at matataas na damo ang ilang nicho roon. May mga punto ding lubog pa rin sa baha, kaya naglilinis na ang ilang pamilya at kaanak na pumupunta sa sementeryo. Ang ilan naman, hihintay na lamang daw na humupa muna ang tubig bago sila maglinis. Pirma na lang ng misis ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga ang kailangan
para sa inihandang reklamo ng PNP laban sa mga sangkot sa pagpatay sa kanya. Balitang hatid ni Salima Refran. Kakausapin ng Department of Justice ang pamilya ng pinaslang na PCSO official na si Wesley Barayuga kasunod ng case conference ng NBI at PNP-CIDG sa DOJ. I met both leaders, Director Santiago and Director Torre. I was telling them just to share information with each other. We may have to call on the family too to give their comments on this investigation and what direction they want us to pursue. Ayon sa PNP, nagbigay ng commitment ang asawa ni Barayuga na pipirmahan niya ang reklamong inihanda ng PNP laban sa mga sangkot sa pagpatay sa kanyang asawa. Instead of the NBI conducting lateral investigation, it will be a joint operation of the PNP and the CIDG. Right now, the PNP po kasi is ready na to file the case. In fact, we mentioned this earlier na iniintay na lamang po natin yung availability po ng kaanak po, particularly the wife. 2020 pinaslang si Barayuga at nabuhay ang kaso matapos isiwalat sa House Quadcom hearing ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na ang utos ng pagpatay kay Barayuga galing daw kay dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na itinuro naman si dating PCSO General Manager Royina Garma na siyang nag-utos sa kanya. We will formalize the things that he said on sa Congress. Pagdidesisyon na lang whether we will adopt his statement in toto na ginawa sa Congress or we will make another affidavit with similar contents or we will reduce the statements that he did from the transcript of the congressional hearings. Kasunod ng mga revelasyon ni Garma tungkol sa drug war noong Administrasyong Duterte at sa mga pahayag ng ibang resource person sa pagdinig, babalikan raw ng mga otoridad ang kanilang mga sinabi under oath para sa investigasyon naman ng ibang mga kaso ng pagpatay. Siniguro ng PNP at ng DOJ, walang sasantuhin ang investigasyon sa extrajudicial killings. Kasi nababanggit ang pangalan ni former President Rodrigo Duterte. Kasama rin ba siya sa mga possible na maimbestigahan? Pag may makita tayong link ng kahit sino, including the former President, then so be it. We'll include them in the charges if the evidence warrants. Kahit sino pa. Basta't wala tayong sinasanto. We're not letting go of the cold cases. We want to, if there are people who are willing to testify and give us evidence para mabuhay natin yung mga kaso kasi walang katahimikan hanggat walang hustisya. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinayuhan ni Senate President Cheese Escudero si Senador Ronald Bato de la Rosa na huwag siya ang mamuno sa planong investigasyon ng Senado kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komiteng yun para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Sabi ni Escudero, ayos naman daw yon kay De La Rosa na makausap niya sa pamamagitan ng text message. Kukonsultahin pa raw ni Escudero ang mga senador para sa iba pang pwedeng gawin. Una nang iminungkahi ni Senadora Risa Ontiveros na Committee of the Whole o buong Senado ang duminig sa investigasyon. Mas mapapanatag at mas may engganyo raw ang mga biktima ng drug war na tumistigo kung ganito ang paraan. Sabi ni Escudero, isa yon sa mga opsyon pero tinitingnan pa raw niya ang iba pang komite na posibleng mamuno ng investigasyon. Hindi pa raw natatanggap ni suspended Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil ang kopya ng reklamong graft na isinampa laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Capil na ikinalulungkot niyang sa media na lang nila ito nalaman. Handa naman daw nila itong harapin sa tamang forum. Naniniwala si Capil na mananaig ang katotohanan. Nitong Miyerkules, nang maghain ng reklamo ang PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission laban kay Capil at siyam pang iba. Kaugnay ito sa kanilang pag-aproba sa business permit ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac sa kabila ng kakulangan ng mga dokumento. Nitong nakaraang linggo naman sila sinuspindi ng Ombudsman dahil sa neglect of duty. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang inirereklamo. Latest ngayong Biyernes mga mare at pare, sa global fans na nag-aabang sa pagpapatuloy ng hugot kwento ni Ethan at Joy, Worry No More. Bukod sa screening sa Pilipinas sa November 13, may international screenings na rin
ang Hello Love Again. Mapapanood ang highly anticipated sequel sa New Zealand, Australia, USA, Saipan, Guam, Canada at ilang bansa sa Asia. Sa MediaCon, naki-hello again sina Alden Richards at Catherine Bernardo kasama ang iba pang cast ng pelikula. Present din si Direk Cathy Garcia Sampana at ang writers ng anticipated sequel movie. Dumalo rin si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion. Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Chika din na Alden at Catherine sa inyong kumare gaya ng mga karakter nila sa pelikula. Marami na rin ang nagbago sa kanila for the past 5 years. Marami na kaming napag-uusapan na hindi namin napag-uusapan before. Yeah. And I think that really helped a lot in terms of to bring comfort to one another, to find a certain connection, to really do this film na hindi kami nagkakailangan. I felt that change to a lot of growth, a lot of personal experiences, a lot of learnings, and just being parang adults. Ito na ang mabibilis na balita. Huli sa akto ang tangkang pagpuslit ng mga produktong petrolyo sa Batangas Port mula sa tanker na MT Cassandra papunta sa 4 na truck lorry. Laman daw ng tanker ang halos 2 milyong litro ng diesel na umaabot sa 95 million pesos ang halaga. Nang makausap ang kapitan ng tanker, wala raw siyang maipakita mga kaukulang dokumento. Sinabi naman niyang sa laot nila nakuha ang oil products. Naaresto sa operasyon ang 10 tripulante ng barko kabilang ang 2 Indonesian national. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Inaalam pa kung sino ang tunay na may-ari ng barko. Ayon sa PNP Maritime Group, delikado ang smuggled oil dahil posibleng makasira ng sasakyan. Sa Cagayan de Oro City, patay nang matagpuan ng babaeng 32 anyos ilang oras matapos magpaalam na maglalaba sa ilog. Nang makita ang kanyang katawan, wala na siyang suot at meron din siyang sugat sa ulo. Arestado ang 23 anyos na lalaki na nakita ang motor malapit sa pinangyarihan ng krimen. Depensa naman ng suspect, galing siya sa inuman sa kanilang bahay at papunta lamang siya noon sa kanilang sakahan. Napagbintangan lang daw siya. Isinailalim na ang bangkay sa autopsy. Pinag-aaralan na po ng PhilHealth na isama sa mga benefit package nito ang libreng salamin sa mata o prescription glasses. Ayon sa PhilHealth, ang mga bata ang uunahin, lalo na yung mga mag-aaral sa Phase 1 ng package. Magtutulungan ang PhilHealth at Integrated Philippine Association of Optometrists sa paggawa ng guidelines. Inaasahang bago po matapos ang 2024 ay makapaglalabas na ng pulisiya ukol dito. Base sa 2018 Philippine Eye Disease Study, 1.98% ng ating populasyon ay may visual impairment at mahigit 2 million ang partially blind. Bukod po sa prescription glasses, target ding maisama ang dental services sa PhilHealth packages. Kuha yan ng CCTV sa isang tindahan sa Barangay Santa Monica sa Tagkawayan, Quezon. Pinasok ng 3 lalaki. Ayon sa pulisya, armado ang mga salarin. Nilimas nila ang nasa 100,000 piso kita ng tindahan. Ayon sa may-ari, tinangay rin daw ang isang cellphone. Patuloy ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Mga kapuso, malaking bagay na habang bata pa ay tinuturuan na natin ang ating mga anak na kumain ng tama para sa kanilang magandang kalusugan. Ang World Health Organization ay nababahala po sa pagdami ng mga batang obese sa Western Pacific Region, kabilang po dyan ang Pilipinas. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Ang pagiging overweight daw ng mga bata, isa sa mga pinakaseryosong hamon sa pangkalusugan na nakakaapekto sa lahat ng bansa sa Western Pacific Region, kabilang ang Pilipinas. Ayon sa WHO, noong 2022, tinatayang 8.2 million na mga bata under 5 years old ang overweight sa Western Pacific Region. Mas mataas kumpara sa 7.7 million noong 2012. Kabilang ang Pilipinas sa bansang nakapagtala ng pagtaas ng bilang ng obesity sa naturang age group. If you see the reports, we are monitoring the obesity in children. Alarming, it is rapidly increasing.
that will result in the NCD when they are adolescent or as young children. So this is alarming. The increase shifting to NCD, aging, and then increasing use of the tobacco, alcohol, and then environmental factors. Bukod sa obesity, ang pagkonsumo ng alcohol at tobacco ay mga risk factors sa non-communicable diseases tulad ng heart disease, stroke, diabetes at cancer, na ayon sa report nagiging sanhi ng halos 9 out of 10 causes of death sa rehiyon. Nagbago na mula sa infectious diseases na kadalasang sanhi ng pagkakasakit at pagkamatay noon. You know, the processed food, unhealthy food are much cheaper than the healthy food. And if you go and look for healthy stuff, they are the most expensive and it's difficult to get. I think it's a multifactorial issues. It needs a whole of government, whole of society approaches. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Sa Tagbilaran City, Bohol, patay ang isang babaeng nurse matapos saksakin ng lalaking naging pasyente niya. Base sa investigasyon, habang pinoproseso ang kanyang paglabas sa ospital, nakakuha ang lalaki ng gunting at sinaksak ang nurse. Sugatan naman ang isa pang empleyado matapos saksakin din ng sospek nang subukan niyang tumulong sa biktima. Naaresto ang lalaki na tumangging magbigay ng pahayag. Nakikipag-ugnayan naman ang pamunuan ng ospital sa mga otoridad at nagsabing nagsasagawa na rin sila ng sariling investigasyon sa insidente. Ibinasura ng Pasig Regional Trial Court ang apela ni Pastor Apollo Kibuloy na ma-hospital arrest siya. Dahil dyan, mananatili po si Kibuloy sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City. Detained siya roon dahil sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking na dati na niyang itinanggi. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torreon, sinabi ng korte na pwedeng dalhin si Kibuloy sa General Hospital sa loob ng Camp Crame sakaling may medical emergency. Iaapela raw nila ang desisyon. Habang dinedepensahan si Kibuloy, sasagutin din daw ni Attorney Torreon ang mga reklamong sedition at inciting to sedition na isinampa ng PNP CIDG laban sa kanya at sa 11 iba pa. Anya, isa lang sidetracking issue ang mga reklamo. Kaugnay po yun sa pagharang umano nila noong isinilbi ng mga pulis ang warrant of arrest kay Kibuloy at sa 5 niyang kapwa-akusado sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City noong Agosto. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng iba pang inireklamo. It's just a sidetracking issue and it will never bother me. I have to concentrate on my job. Nakita nyo naman, the government is serving a warrant of arrest against 5 fugitives and they're preventing us from doing so. Mga mare at pare, binisita ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang block screening ng Balota sa isang sinihan sa Taguig. Game si Marian na nagpa-picture at nag-meet and greet sa fans. Sabi ni Marian natutuwa siya sa magagandang reviews ng Balota na showing na sa mga piling sinihan nationwide. Say pa ni Marian, hindi dapat palampasin ng ating mga kababayan ang Balota na produce ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Nakakataba ng puso. Actually, ito nga yung nililook forward ko na maraming mas makapanood. Una sa lahat, ang ganda kasi ng mensahe niya. At tulad ng sinabi ko kanina, parang natitiyam po to dahil alam mo, malapit ang eleksyon. Ito ay wake-up call para sa atin na pumili ng tama at dapat. Sa dami ng twist at pasabog, marami ang nahuhook sa GMA Afternoon Prime Legal Serye na Lilet Matias, Attorney at Law. At para ibahagi ang mga bagong aabangan, kausapin natin live si Attorney Lilet Matias herself, Jo Berry. Good morning and welcome sa Balitang Hali, Jo. Good morning po. Thank you for having me. Good afternoon. Good morning po sa lahat na nanonood. Oo, gandang tanghali sa'yo. Congratulations ha. Ang taas ng rating ng Lilet Matias, Attorney at Law. At ang latest twist, naging murder suspect si Attorney Lilet sa pagpatay kay Attorney Meredith right after nagkaayos kayo at nalaman mo na siya pala ang tunay mong ina. Ano bang nangyari, Jo? Nagulat ka rin ba na ganun yung twist? Yes po, nagulat din ako nung nabasa ko pala nga since
hindi ko rin in-expect kasi syempre, parang ngayon lang ako nagkaroon ng role na ganun yung tinakbo ng story. So nagulat din po ako at the same time, mas na-challenge ako kasi it's something new and excited din ako po na mapanood yun ng audience. Ayan nga, sabay-sabay po tayong nagulat dun sa twist na yun. Oo, maraming nagulat dyan. At syempre may mga bagong karakter na pumasok, di ba? At isa dyan, si Attorney Renan Alon, played by Tom Rodriguez, na makakatapat mo kasi ikaw din yung magtatanggol sa sarili mo. First time mo bang makatrabaho si Tom and kamusta siya bilang co-star? Yes, first time ko po siyang makatrabaho. And magaan lang po siyang katrabaho actually. Parang hindi kami nag-adjust since bago nga siya. Parang siya yung nag-adjust for us. And mabait naman po. At the same time, pagka may mga eksena kami, tumutulong din siya. Tapos kabado, so sabay-sabay kaming kinakabahan pag may mga ano kami sa korte, pag may mga salpukan kami sa korte. Oo, kasi 'di ba parang ang daming mga mga terms na ginagamit nyo inside the court. O heto na nga ang cliffhanger kahapon. Pinakita na saksak daw si Lilet sa loob ng kulungan. Ano ang dapat abangan mamaya, Jo? Nako, abangan niyo po. Siyempre, unang-una kung sinong sumaksak at kung sinong tutulong at kung ano pong magiging epekto nung nangyari kay Lilet sa loob ng kulungan. Di ba ang daming ng kaso na natakil sa show? Tapos nagtanong ka rin sa viewers, ano ba yung mga gustong kaso pang mapanood nila at mapag-usapan? So far, ano yung mga nakuha mong reply? Ano yung mga gusto raw nilang mapanood? Ang dami po nag-comment. So thank you po sa lahat na nag-comment dun sa post ko na yun. Mostly po tungkol sa lupa, sa agawan ng lupa, sa mga third party. And meron ako dun parang na-caught po yung attention ko is yung partner with disability na ina-abuse siya ng partner niya. So maraming salamat po sa lahat ng nag-suggest at hintayin natin. Baka naman yung creative team natin din ay magustuhan. Baka yun na po yung susunod na ma-feature. Oo, at maraming natututunan din yung mga manonood natin tungkol sa batas dahil sa show nyo. At starting next week, may magbabago raw sa GMA Afternoon Prime. Ano ba ang mga aabangan ng mga kapuso natin? Yes, starting next week po, mapapanood nyo na po ang Lilet Matias Attorney Atlo ng 2:30 p.m. at Mondays to Saturdays nyo na po kaming makakasama sa Afternoon Prime, mga kapuso. So 6 days a week na yes, ang Lilet Matias Attorney Atlo. Ayan, mas mahaba-haba po ang inyong mapapanood ng mga kwento sa Attorney Lilet Matias. Maraming salamat, Attorney Lilet. Jo Berry. Thank you po. Nagbunutan na po para sa pagkakasunod-sunod ng party list sa opisyal na balota para sa eleksyon 2025. Detalye po tayo sa Ulot on the Spot ni JP Soriano. JP? Connie, mga kapuso, para malaman nga po ang opisyal na pagkakasunod-sunod ng mga party list na iimprenta sa balota para sa election 2025 ay nagkaroon nga ng bunutan o digital raffle dito sa COMELEC ngayong umaga. At mga kapuso, kung dati nga po o yung mga dating eleksyon ay alphabetical ang pagkakasunod-sunod sa balota ng mga party list kung saan unang nakikita ng mga botante sa balota ang mga party list na ang pangalan ay nag-uumpisa sa number 1 o letrang A. Ngayon, depende na ito sa resulta ng bunutan, bagay na naipatupad na rin naman noong nakaraang national elections. Sa pangunguna ng COMELEC Commission Unbank at sa harap ng mga kinatawan ng party list na opisyal, naghahain ng kanilang mga certificates of nomination and acceptance o CONA, sabay-sabay na pinanood ang digital raffle kanina. Sa kabuuan, Connie, may 156 party list ang maglalaban-laban para sa darating na eleksyon. Ayon sa COMELEC, sa bilang na ito, 118 ay mga existing party list o dati ng party list. Sa 156 party list, meron silang katumbas na mahigit 1,000 nominee na umaasang makakuha ng seat o pwesto sa House of Representatives. Ipinaliwanag ng IT officials ng COMELEC ang proseso ng digital raffle kanina. Ipinakita rin ang source code at listahan ng 156 na party list sa projector. Wala pang 1 minuto ay natapos na ang digital raffle at agad ipinakita at binasa ng COMELEC ang resulta.
ibig sabihin po sa balota, ganito na ang makikita ng mga botante na pagkakasunod-sunod ng listahan ng mga party list. Nanawagan naman si COMELEC Chairman George Garcia sa mga kinatawan ng party list na lalahok sa darating na eleksyon na huwag aabusuhin ang karapatan sa pagtakbo sa party list na nakasaad sa batas at mag-umpisa mismo sa kanila ang pagsala sa kwalifikasyon at kakayahan ng kanilang mga party list nominee na kapag nanalo ay magiging congressman o congresswoman ng House of Representatives. You are to police and to elect and nominate the nominees of your party list. Sana naman po, base sa mga naging desisyon ng ating Korte Suprema, simula na magkaroon tayo ng party list system, sana po ay lahat magko-comply at susunod naman. Sana po, masimulan man lang yung pag-review, pagbabago dito sa party list system. The COMELEC can only work within the bounds of the law. At Connie, doon sa pagkatapos nga ng raffle, pinakita yung mga pagkakasunod-sunod, no? At yung number 1, letter P, nag-uumpisa yung party list na ito, no? At hindi letter A. At ang listahan na ito ay ipapublish po sa mga pahayagan alinsunod sa batas ayon sa COMELEC. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos kay Senate President Chis Escudero sa anyay hakbang patungo sa political reconciliation. Senate President Chis Escudero, and who has taken a very important step towards political reconciliation yesterday. Well done. I'm so happy you did that. Nagkasama kahapon si Pangulong Marcos at Escudero sa Sorsogon City para sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena. Doon sila nagkita ni dating Vice President Leni Robredo. Iyon ang unang beses na nakita sa publiko ng magkasama ang Pangulo at dating Vice Presidente mula noong eleksyon 2022. Ngayong umaga, pinirmahan ni Pangulong Marcos bilang batas ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Law. Layo nitong bumuo ng programa na makatutulong sa mga mag-aaral na nahihirapang makisabay sa standards ng kanilang grade level. Kasunod ng pagpirma ng Pangulo, pumunta naman siya sa Pasay para sa isang trade show. Tampok doon ang mga produkto na gawa mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ito ang GMA Regional TV News. Isang taxi driver sa Davao City ang naloko umano ng kanyang mga pasahero. Sa Kalibo, Aklan naman, nahulikam ang pagbundol ng pampasaherong jeep sa isang gwardya. Ang may init na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV sa labas ng isang establishmento sa Kalibo, Aklan, makikita ang pag-alalay ng isang gwardya habang papaatras ang isang sasakyan. Maya-maya pa, nabundol ang gwardya ng isang pampasaherong jeep. Nagitgit din ng jeep ang isang tricycle. Ayon sa pulisya, posibleng nawala ng kontrol ang jeepney driver kaya hindi agad nakapagpreno. Ginagamot sa ospital ang gwardya, nananakit daw ang katawan. Nagkaareglo na ang kaanak ng biktima at driver ng pampasaherong jeep. Labis ang panghihinayang ng isang taxi driver sa Davao City matapos siyang lokohin ng naisakay na pasahero. Nang makarating na sila sa Digos, nagduda na raw ang driver. Siguro pag tanaw nila nga, kada naog nila kayo, di man plite mo, naog pud ko. So, nangita gid sila lugar, so gisaka ko nila dito sa buntod nga parte. Tingalam ko anong way kabakingan ba. So, ninaog ang usa ka bayot, mga 3 minutes. Nibalik, ging na niyang kauban, kaya mo naog. So may paabot ni mo din na, kanang naog na din na. Pagbaba ng isa sa mga pasahero, ibinigay niya sa driver ang kanyang umanong ATM card. Nakiusap ang driver na i-withdraw na lang ang halaga ng kanilang pamasahe na aabot sa 1,500 pesos. Paghatag niya ATM, anasya kanang ikaw nalang i-withdraw sa kwarta da ayabi. Isa kali 1,500 ba na mo ang kuan, kanang pamasahe. Withdrawal lang ang 2,500 kay mosakay may ugma si mga. Walang nagawa ang driver kundi tanggapin ang ATM card. Pero nang i-check na ang laman ng ATM card, nadiskubre niyang 85 centavos lang ang laman nito. Sinubukang tawagan ng driver ang mga pasahero pero hindi na masagot sa tawag. Hinahanap na ng mga pulis ang mga nanloko sa taxi driver. So karon naka-print ang mga
mga pictures atong mga pasahero. Ang ginabuhat po sa atong investigation ng intel personnel by barangay po nila og adto ang matag barangay para mapakita atong picture kung kisay nakaila atong mga tawanan, sir. Matapos ang 4 na buwan na pagtatago, naaresto ang isang lalaki na itinuturong sumaksak at nakapatay sa isang police informant noong Hunyo sa Talisay, Cebu. Under monitoring nga po siya sa illegal drug trade po, itong suspect natin. So dahil sa pagmumonitor for possible police operation, pinagkamalan niya ngayon itong informant natin na siya yung nanglalaglag sa kanya. Mismong sa kanyang kaarawan, naaresto ang suspect matapos mamonitor ang kanyang pag-uwi sa kanilang bahay. Ayon sa Talisay Police, itinuturing na high-value target ang suspect dahil sa kanyang pagkakasangkot sa iligal na droga. Patuloy pang kinukuha ng GMA Regional TV ang pahayag ng suspect. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbigay ng tribute kay Liam Payne ng ilang dati niyang bandmates sa One Direction. Para kay Louis Tomlinson, nawalan siya ng isang kapatid sa pagkamatay ni Liam. Isa rin daw si Liam sa mga pinakamahalagang parte ng 1D dahil sa kanyang experience, vocal quality at songwriting skills. Nangihinayang si Louis na hindi siya nakapagpaalam kay Liam. Malungkot din si Zayn Malik na hindi na raw niya makakausap si Liam na palaging sumusuporta sa kanya. Para kay Zayn, most qualified si Liam pagdating sa music. Nirerespeto niya rin si Liam. Sabi naman ni Harry Styles, devastated siya sa pagkawala ni Liam. Mamimiss niya raw ang kanyang loyal na kaibigan at mananatili ang kanilang memories together. Sa official statement ng One Direction, sinabi nilang nagluluksa silang lahat sa pagpanaw ni Liam. Treasured forever daw ang memories nila with Liam at mahal nila ang dating kagrupo bilang kapatid. Nakikiramay rin sila sa pamilya, kaibigan at lahat ng Directioners. Simula po Nobyembre, patutupad na ang close fishing season sa iba't ibang lugar sa bansa. Sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, taon-taon niyang ginagawa para maparami pa ang isda sa dagat. Simula November 1 hanggang January 31, 2025, bawal munang manghuli ng galunggong sa northeastern Palawan. Bawal ding manghuli ng tamban sa Zamboanga Peninsula at ng mga small pelagic fish gaya po ng alumahan sa Visayan Sea mula November 15 hanggang February 15, 2025. Dahil magiging limitado ang supply ng isda sa close fishing season, pinayagan ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng 30,000 tonelada ng isda. Base sa pinakahuling monitoring ng DA, nasa 220 pesos hanggang 300 pesos ang kada kilo ng lokal na galunggong sa Metro Manila. 100 pesos hanggang 140 pesos per kilo naman ang tamban, habang 240 pesos hanggang 360 pesos ang alumahan. Nasawi sa operasyon ng Israel Defense Forces sa Gaza Strip ang leader ng Hamas na Yahya Sinwar, na mastermind umano ng pag-atake sa Israel noong October 7, 2023 na nagpasiklab muli sa giyera sa pagitan ng dalawang panig ayon sa Defense Ministry ng Israel. Wala pang komento dito ang Hamas. Ayon kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi pa magtatapos ang giyera dahil hindi pa isinusuko ng grupo ang kanilang mga hostage. Mahigit 1,200 ang namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong nakaraang taon, kabilang ang 4 na Pinoy, habang 250 ang kinuha nilang hostage mula sa iba't ibang lahi. Kasunod niyan, naglungsad ng mga pag-atake ang Israel sa Gaza, kung saan umaabot na sa mahigit 42,000 ang nasawi. Nangako naman ang grupong Hezbollah mula sa Lebanon na palalayain pa nila ang mga pag-atake sa Israel o papalalain pa nila ang pag-atake sa Israel dahil sa pagkamatay ng leader ng Hamas. 47 OFW mula Lebanon ang ligtas na nakauwi sa bansa kahapon. Sinalubong sila ng ilang opisyal ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Sa aking panayam sa ilang opisyal, may matatanggap silang tulong pinansyal mula sa gobyerno at may psychosocial intervention din. Sa kabuuan, mahigit 525 na ang mga Pilipinong nakabalik mula sa Lebanon, kasama ang 30 dependents. May mga inaasahan pa raw na batch ng mga Pilipinong uuwi. Sa ngayon,
Nananatili pa ring voluntary ang evacuation dahil hindi pa itinataas ng DFA sa Alert Level 4 ang Level 3 status ng Lebanon. Gagawin daw ito kapag naging mas malawakan na ang gulo. X-ray yan ng Filipino-American na si Dana McMichael, residente ng Georgia sa Amerika. Ang kakaibang marka sa X-ray mismo ang singsing mula sa asawa niyang si Randy na isang retired NFL player. Aksidente niya pala yung nalunok habang nagbabakasyon sila sa Thailand. Dahil sa jet lag, hindi raw namalaya ni Dana na nalulunya ang singsing kasama ng kanyang vitamins. Sa tuno ng gamot na inireseta ng doktor, tanggumpay naman niyang nailabas ang singsing. Nagsagawa ng clearing operation ng MMDA sa mga sagabal sa bangketa sa C5 Extension. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Umpis ka lang kanina, naging all-out na talaga ang operasyon ng MMDA kontra mga sagabal sa bangketa dito sa may C5 Extension parting Parañaque. Partikular na pinunterya ang hilera ng mga karinderya sa lugar na umukupanas na dapat sa naraw ay daanan ng mga tao. Pinagkukuha ang kanilang mga gamit mula sa mga pangluto hanggang sa paninda. Ang mga struktura at mga lona pinagbabaklas. Ayon kay MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Go, hindi raw sila nagkulang sa pagbibigay ng babala sa mga nagtitinda dito. Pero imbis daw na tumalima, nagpatuloy lang sa kanilang mga operasyon ang mga ito. Kung kinakailangan daw, dadalasan nila ang pagpasada sa lugar para di na bumalik ang mga ito. Kanina ko kinausap din natin ilan sa mga nahuling nagtitinda at aminado naman silang nabigyan silang babala at na-warningan na. Yun nga lang, sumugal daw sila dahil no choice daw sila pagkat wala rin silang mapwestohan. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Ito ang GMA Regional TV News. 30 kaso ng hand, foot, and mouth disease ang naitala sa Davao City. Ayon sa Davao City Health Office, mula sa 16 na classroom ng isang private grade school ang mga naitalang kaso. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang mga otoridad sa pamunuan ng paaralan upang masolusyonan ito. Wala pang pahayag ang private grade school. Nauna nang nagsuspende ng face-to-face classes sa paaralan para sa sanitary protocols upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Paalala ng City Health Office sa publiko, isa sa mga sintomas ng HFMD ang mga butlig sa bibig, kamay at paa at likurang bahagi. Gayon din ang lagnat, sore throat, panghihina at walang ganang kumain. Kumakalat ito sa pamamagitan ng mga katas mula sa butlig, droplets mula sa ubo, pagbahing, dumi ng tao at kontaminadong lamesa, upuan at iba pang gamit. Bukod sa pag-iwas sa mga taong may sintomas, mainam din na palaging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at kumain ng masustansyang pagkain. Samantala, hanap niyo ba ang perfect pasyalan ngayong weekend? Bakit hindi subukan ang bagong Tuklas River sa Subic, Zambales? Sa halagang 10 piso na entrance fee, mapupuntahan mo na ang ilog na bukod sa malinis at malamig, mamamangha ka sa kulay asul na tubig na dumadaloy sa malalaking bato. May diving site din para sa mga adventure seekers. Mapabata o matanda, suwak talagang pasyalan ang bagong Tuklas River. Paalala lang po mga kapuso, kung hindi marunong lumangoy, huwag pumunta sa malalim na bahagi ng ilog. At kung may kasamang mga bata, bantayan po silang maigi. Tuloy na ang Balik Saya, Super Saya with Sparkle Abroad sa Japan na bahagi ng Sparkle World Tour. Magkakasamang bumiyahe pa Japan ang Sparkle Stars sa sina Julian San Jose, River Cruz, Bianca Umali, Ruru Madrid, Betong Sumaya, Yasser Marta at Mark Oliveros. Kasama rin dyan si Jillian Ward. Ready na silang pasayahin ang mga kapuso natin bukas October 19 at sa linggo. Matatandaang na-postpone ng tour noong Agosto dahil sa bagyo. Asahan daw sa kanilang 2-day show ang kulitan, kwentuhan at performances na Tatak Pinoy. Update po tayo sa press conference ni Vice President Sara Duterte ngayong umaga. Sinigot niya ang ilang issue gaya ng relasyon nila ngayon ni President Bongbong Marcos. Sabi ng Vice Presidente, ginamit siya ng kampo ng Pangulo para manalo. Sa isang punto, binueltahan niya ang pamumuno ni PBBM. Hindi raw niya gusto ang mga nakikita niya kaya siya umalis sa gabinete bilang Education Secretary. Sabi ng pangalawang Pangulo, and I quote,
hindi marunong maging presidente ang nakaupo. End of quote. Sinisikap pong kunin ng GMA Integrated News ang reaksyon dito ng Malacanang o ng Pangulo. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 68 araw na lang, Pasko na. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Sama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Happy weekend. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.